May nagtanong sa akin, suggestions lang po. Baka those vloggers na nakatry sa mga OLA, baka pwede po sila na lang ang mag-attend sa mga hearing or mag-file sa mga OLA na malaki ang interest po. Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Wow, napakaganda kong suggestion yan. Kaya lang, siyempre po, yung suggestion is, kumbaga, hindi siya valid eh. Why? Kasi po, rule of the thumb yan, no, sa pagpa-file po ng complaint. No? Dapat, kung sino yung na, kumbaga, involved na tao, o yun po yung dapat nagpa-file ng complaint. At siya rin po dapat, no, ang a-attend ng mga hearings or preliminary investigation. No? Kasi, sila po kasi nakaranas eh. Hindi po ba? No? Actually, marami hong nagtatanong sa akin ng ganyan, no? Na bakit hindi raw ho ako yung manguna, no? Na magsampa ng reklamo, no? Kasi nga ho, maningil daw ho ako, at least may experience ako sa mga batas, no? Kasi nga ho, it doesn't work that way, no? Kung sino ho yung involved na tao, yun lang po ang po pwede, no, na mag-file ng reklamo. At pagka po dumating doon sa punto na kailangan na kayong, pinapatawag na kayo at kailangan kayong umatin, kailangan pumunta po kayo doon para po matuluyan. No, kasi yan, may preliminary investigation yan bago yan magkaroon ng para at least yung ng abusong online lending apps or loan apps is mapanagot. No? So, pag sinabing mapanagot, it's either yan masuspinde, mapasara, and syempre, yung danyos. Kasi, ang iba ho yung nararanasan na na anxiety tsaka depression. Yun ho ang pinakamabigat sa lahat eh. Actually, hindi yung pagbabayad ng utang eh. Kasi yung sa pagbabayad ho ng utang, may kakampi tayo dyan eh. Di po ba? Ang kakampi natin dyan is yung ceiling on interest rate. Kasi nga po, naglabas na po ng memorandum ang BSP. Di po ba? Na sinang-ayunan at inadapt po ng SEC. Yun nga pong ceiling on interest rate. Di ba? Pagka 10,000, pababa at di tataas po yung termino ng 4 na buwan, 15%, 1.5 per month lang po ang interest. O, di po ba? So, natin yun eh, kasangga natin yun eh. Di ba? Ang pinakamabigat dito is yung nararanasan na harassment. No, yung emotional stress, no, yung anxiety tsaka depression. Yun yung dapat na pinanagutan nitong mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Okay, kaya po ako hinihikayat ko kayo na kayo po ang mag-file at pagka na-read yung mga yan, tuluyan nyo pag tinatawag kayo. Hindi ho yung sisimulan lang natin. Di ho ba? Ganon-ganon na lang ho ba yun? Papayag kayo na inabuso kayo ng mga bugok na yan? Eh talagang yan. Talagang mga abuso lang ng mga abuso yan, tuloy-tuloy sa katarantaduhan nila yan. Di ho ba? Dapat yan dinadala. Di ho ba? Kaya nga may mga nakalatag na batas dyan eh. Tsaka mga memorandum eh. Di ho ba? O may prohibition on unfair debt collection practices. O di ho ba? Bawal mangharas, di po ba? Bawal mamahiya. O. Andyan na po lahat eh. So may mga kasangga tayong batas at memorandum. It's just that kailangan mag-act po tayo. Tayo mismo na naabuso, tayo po ang dapat na gumalaw. Diba? Hindi ho natatapos yung sa pag-file nyo ng complaint. Di po ba? Kailangan yan, pagka pinatawag kayo, para po mapatunayan, no, or maipresenta yung inyong ebidensya ng madiin, yung bugok na online lending apps na yan, diba? Puntahan nyo po. Di po ba? Hindi po pwedeng hindi nyo pupuntahan kasi mababaliwala ho yung pag-complain nyo. Madidismiss yun. O, sige, nandun na ho tayo na raid. Hanggang dun lang. Di ho ba? Ano ho ba ang natin? Ang gusto natin mangyari, di ba? Mapasara yung mga yan. O. Kasi, hindi ho magtutuloy-tuloy kung hindi nyo kumbaga hindi nyo bibigyan ng aksyon. No? Kailangan ho natin bigyan ng aksyon. Hindi po pwedeng huminto yan dun eh. Kaya ho, yung pong sinasabi nyo nga na yung mga vloggers or content creators,
sila yung mag-represent. Hindi ho ubrang gano'n. Lulugdatan po kung sino po yung involved na, kagaya sa mga online lending apps na abuso, sila po dapat ang mag-file at sila po ang atin. Okay? Ang importante lang po dito sa akin na sasabihin is yung due diligence, yung sariling pagsasaliksik. No? Kasi ano yan dapat yan, bago pa lang dumating yung problema, or bago pa lang kayong, bago nyo mapasok yung problema na yan, no? Alam nyo, para hindi na dumating doon sa punto na gamot kayo ng gamot, di ba? Napakahirap po nun. Sabi nga nila prevention is better than cure. Di ba? Alam naman nating masamang manigarilyo, pero yosi tayo ng yosi, pero pagdating ng panahon, gagamot tayo sa sakit sa baga. Ganun ho ang nangyayari dyan Di ba? Alam naman ho natin na nangaabuso, mataas ang interest, pero hiram pa rin tayo ng hiram. Di ba? Bitter truth to yun. Real talk lang ho yung sinasabi ko sa inyo. Huwag ho kayong masasaktan. Pero totoo ho kasi yun Di ba? Kaya ho gawin nyo, magsaliksik ho kayo. Basahin nyo yung mga reviews tsaka yung mga comments. Bago nyo ho i-download. No? Ando na ho ako, magaganda yung comments ng iba. Totoo yun. Bayad yun, o di kaya empleyado nila yun Diba? Pero pag nakakita ko kayo ng 10 dyan, o sabi natin 5 pangit na review at saka comment, totoo yun. Naranasan nila yun. Diba? So, huwag nyo na hong ito. Kasi hindi magko-commit ng ganun yun Kung hindi nyo naranasan yun. So, iwasan nyo na siya. Diba? Kasi nabasa nyo na Okay? Best example yung sigarilyo nga po. Diba? Pag naninigarilyo ka, astig-astig ka. Tignan, di ba? Kala mo, angas-angas mo. Pero alam mo na masama sa katawan yung sigarilyo. O anong yung mangyayari? In the long run, magkakasakit ka. Yun ngayon yung cure. Gagamutin mo ng gagamutin yung sakit sa baga. Di po ba? Kaya tinigil ko yung paninigarilyo na yan Di ba? So, ganun lang din po. Itigil na natin yung panghihiram dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Yun lang ho ang sagot dyan No? Huwag na natin silang pakialaman. Tapos, meron naman mga nagre-review ng maayos. Nagre-review po hindi po nagpo-promote May mga nagre-review po ng maayos diyan. Nabanggit ko na po silang lahat. Okay, si Kajani ng janitor, si Ate Red, si Pat Quinto, si Tim Marcos, saka si Mami Yam. Okay, yan po maayos pong mag-review yan. No, kasi yan ginagawa ho nilang ginipig ang sarili nila. Sarili ho nilang information, inilalatag nila dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Okay? Which is, alam naman po natin na ang negosyo nitong mga bugok na yan yung mangalap ng impormasyon at magbenta. Kagaya na sinabi ko kahapon, di ba nyo na nararanasan niya na simula nung manghiram kayo dyan sa bugok na online lending apps na yan, karami nyo na nare-receive ng mga na mga offers, di po ba? So ibig sabihin, ibinebenta yung information po natin. Kaya nga huwag kayong padaskol-daskol, huwag kayong pabigla-bigla. Ando na ho ako. Lahat ho tayo nangangailangan ng pera, pero hindi naman ho ibig sabihin na lahat na lang ng darating dyan sa wall, di po ba? Lahat na lang ng magpop-up dyan sa cellphone ninyo o sa computer po ninyo, papatulan na natin, hindi po. Gumawa ho tayo ng sarili nating due diligence. Para po maiwasan po natin yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.